Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's update lang po ulit tayo dito kay Mamang Kalbo Eto hindi natin titigilan to hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang siklista. Ang dami pong nangyayari dito ngayon, mga updates. At alam nyo ba mga kababayan, alam nyo ba na ito pa lang si Mr. Gonzales, grabe ang kapit po talaga nito. Ang lakas talaga bakit kanyo? Biruin ninyo, kabila yung kanyang naging kaso. Mga reklamo sinampalaban sa kanya, admin case, at mayroon siya mga pending cases. Sabi nga siya ay dismiss sa pagiging pulis. Pero alam nyo ba, sa sobrang lakas na ito, hindi natin alam kung sino talaga kapit na ito, pero sa sobrang lakas, nakuha niya ang kanyang retirement benefits. Ang balita ko, lump sum nakuha niya ng buo ang kanyang retirement benefits. Sa kabila ng mga sinampa sa kanyang mga kaso, mga reklamo, biruin ninyo, only in the Philippines. Ganito ba yun? Kapag malakas ka sa gobyerno o hindi natin alam kung kanino pero malalaman natin yan. Habang umuusad itong kaso ni Mr. Gonzales, malalaman natin kung sino talaga yung kapit na ito Kasi malakas Sa kabiruin nyo na-dismiss sa pagkapulis. At nung na-dismiss siya, hawak niyang rango ay PO1. Pinakamababang rango. Pumasok siya PO1, nung na-dismiss, PO1 pa rin. So yun lang nagpapatunay kung gaano katulonggas itong taong ito. At sa kabila nun, pero inyo nakuha pang empleyado dyan sa Supreme Court. Bodyguard daw bodyguard daw to it's ngayon wala na, tanggal na siya. Noon yun nung medyo malakas-lakas pa to, pero ngayon wala na atang kalakas-lakas to ginamit niya siguro yung kanyang lakas, kaya nga nagoyo itong si General Torre, kaya nga nakapagpa-press con siguro ginamit niya yung pangalan ng kanyang backer. At ito naman si Torre nagpauto o dinayari si Torre na checkmate na checkmate si Torre. Yan, di napilitan siya mag-resign kasi yun, katakot-takot na batikos inabot niya dahil doon sa maling desisyon na mas kinampihan niya yung Tulonges kaysa doon sa biktima. So grabe pala itong taong ito, sobrang lakas pala nito. At yun nga, isa pa, nakakuha niya yung kanyang retirement benefits bagamat siya na-dismiss. At sabi nga sa balita, kompleto, lump sum ang nakuha niyang retirement benefits. So, okay na sana, kung etong taong ito, naging mabuting mamamayan. Biruin mo kasi, napagbigyan ka na may pabon na natanggap ka. Biruin mo, natanggap mo yung inyong benepisyo, sa kabila ng mga katulonggis ang ginawa mo, dapat na nahimik ka na. Kaso, wala talaga pag ugali mo, ganun na sa umpisa, at hindi ka nagbabago, dala-dala mo hanggang tumanda ka. O ano nangyari? Nagsiga-sigaan. Porke bodyguard siya ng isang judge. Ang yabang. At kinalaban pa yung inosenteng siklista. Dapat nakipaglaban siya doon sa may baril din para nagkaalaman kung sino talaga yung mas matapang, kasi matapang to it's nagtatapang-tapangan baka yung tapang niya hanggang doon lang sa mga ganon, yung mga walang armas, nagbibisikleta, siguro yun lang kaya niya, kaya siguro yun ang pinatulan niya. Ang problema eto na, dumating na yung hustisya, dumating na yung paghuhukom dito kay Mr. Gonzales. Pero yun sa isang instance, parang nagulo buhay na ito ni Mr. Gonzales. At sunod-sunod na karma ang inaabot ngayon nito ni Mr. Tulonges Gonzales. At ito yung pinakahuli, paririnig ko sa inyo. Itong balita na itong retirement benefits na nakuha ni Mr. Gonzales ay pinababawi. Paano yan? Pinapabawi yung retirement benefits na nakuha ni Mr. Gonzales kasi dapat daw hindi nabigyan ito ng retirement benefits dahil dami siyang pending cases. So paano na yan?
Mukhang naubos mo na ata retirement benefits mo, Mr. Gonzales. Paano ngayon yan? Paano mo may babalik yan? Ha? Nako, kung nanahimik ka na lang sa bahay o kaya hindi mo na lang sana hinabol yung siklista. Ngayon siguro sising-sisi na to, no? Bakit hinabol-habol pa yung siklista? Ayan tuloy, nademonyo siya, naglabas ng baril, kinasa yung baril. O tas ginawa niya, binatukan yung siklista, sinuntok, kinaladkad yung bike sa Gedli. O, kala niya lusot na, yung pala may kumuha ng video. So, ayan na po yung karma ni Mr. Gonzales. Siguro marami sa sigurong naabuso, no? At ito na yung hustisya galing sa taas na nakalusot ka man sa iba, darating ang araw na pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. So, eto, pakinggan natin yung balita, yung tungkol dito sa pagbawi ng kanyang retirement benefits at isa pa, yung mga pulis na naging kasabwat niya na mas siya ang pinaboran kaysa dito sa biktima. So ito, pakinggan po natin. Pinasa sa uli ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Francis Tolentino ang retirement pay na natanggap ni dating PO1 Wilfredo Gonzales na nakuna ng video na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista noong August 8 sa Quezon City. Git ni Tolentino, dapat na ibalik ni Gonzales ang perang natanggap nang umalis siya sa serbisyo. Nakabinbin pa noon ng ilang administrative at criminal cases laban sa kanya tulad ng grave misconduct, grave abuse, and conduct unbecoming a police officer. Kasi po nung na-order siyang na-dismiss, natanggap na ho niya, naka-retire na. Nung na-dismiss, pinasusulit. Samantala, nagsampa na ng reklamo sa Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB si Attorney Raymond Fortun laban sa 3 pulis ng QCPD Traffic Sector 4 ng Kamuning kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ni Gonzales at ng siklista. Kabilang dito ang opresyon, irregularidad at incompetence sa pagganap ng tungkulin. Sila umano ang mga nakaduty ng dalhin ni Gonzales ang siklista sa presinto matapos ang insidente. Ayon kay Fortun, hindi naging tama ang pagtugon ng 3 pulis sa insidente na dapat ay protektahan ang karapatan ng siklista. Pinuri naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hakbang ni Fortun. Dapat anyang manindigan ng mga ordinaryong mamamayan na panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Hinihikayat din ng bagong QCPD Director ang publiko na magsumiti ng report at video sa mga nakikita nilang krimen sa lungsod. Ayon kay Brigadier General Redrico Maranan, malaking tulong ito sa pulisya para marisolba ang mga krimen. Napakalaking tulong nito sapagkat alam mo naman ang PNP, ang mga pulis hindi naman natin talaga makover ang every nook and cranny ng lugar na ating binabantayan. Kung meron kayong nakukuha mga pictures and video ng krimen na nagaganap, ipadala niyo po yan sa amin sa PNP. Nauna nang nagbitiw sa pwesto si dating QCPD Chief Nicolas Torre matapos batikusin ng presko nito kasama si Gonzales noong August 27. O yan. Yan na karma mo, Mr. Gonzales. Pati yung mga kasabwat mo, yan, sama-sama kayo. Dumating na yung karma ninyo. Kaya Tony Fortun naman ako, isang masigabong palakpakan, ha? At kay Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kanilang pagpupursige na managot sa batas itong mga ganitong klaseng mga tulongges na tao. So yan. Paano ngayon yan, Mr. Gonzales? Baka ubos na yung nakuha mong retirement pay. Pinababalik yan. Pinababalik ng gobyerno. Ibalik mo na kasi unang-una hindi ka naman karapat-dapat mabigyan yan kasi ang dahil pang pending case. At regarding naman dito sa mga kasabot niya, mga pulis, ayan, nireklamo na kayo. Hindi kasi kayo patas Dapat talaga sa inyo hindi nagpulis Kasi dapat sa isang pulis. Kaya nga 'di ba ang motto ninyo, ano ba 'yon? To serve and to protect. To serve and to protect yung mga katulad yung tulongges. Yun lang ata ang ginagawa ninyo. At to serve and to protect yung mga nagbibigay sa inyo diyan ng mga lagay-lagay. Pero yung mga ordinaryong tao, yung mga biktima, hindi nyo man lang naisip na gawan nung to serve and to protect na yan. 'Di ba? Pati si General Torre dinamay mo, nananahimik. Hindi rin kasi nag-isip Ito general na to, hindi rin nag-isip.
Natulongges ni Mr. Gonzales yan, kaya nagkaganyan. So ilan po muna update natin. Ako, eto na po, sunod-sunod ang karma na ito ni Mr. Gonzales. At alam niyo, umpisa pa lang to. Umpisa pa lang ito ng bangungot ni Mr. Gonzales. Konti pa lang yung nauungkat na yan. Mas lalo na kapag nagtuloy-tuloy na yung investigasyon dyan sa Senado. Ngayon pa lang, iniimbestigahan na yan dyan sa Kongreso lumalabas siya, pati yung mga kakuntsaban niya mga pulis, sinasabon ni General Acop dyan sa Kongreso. At pag angat niyan sa Senado, sigurado, iwan ko na kung may matitira pa sa'yo. Baka lahat na ng kahiyan, abutin mo. So, may nabasa ko kanina, paiyak-iyak pa to si Mr. Gonzales. Sa totoo lang Mr. Gonzales, kung nasisira man ang reputasyon ng pamilya mo, dahil lang kagagawan mo. Kasi tulongges ka. Kailan tumanda, saka pa gumawa ng ganyan. So, wala. Ito, dumating na yung paghuhukom. At wala, harapin mo na lang yung ginawa mong katarantaduhan. Kasi hanggang ngayon, di ko pa nariringgan. Wala pa atang tayo naririnig na humingi ng paumanhin itong si Mr. Gonzales. Talagang pinaninindigan niya na wala siyang kasalanan. Na alam naman ng lahat ng tao na siya itong may kasalanan. Ewan ko, tigas ng ulo nito. Tigas ng ulo, tigas na mukha. Ayan, tingnan natin, sunod-sunod na karma mo.